Sa ngayon pong umaga, tayo po ay dadako sa salita ng ating pong Panginoon. Tayo po ay may mga Biblia sa aklat po ng Roma. Amen. Sa Romans chapter 8, hallelujah. Sabi po dito, verse 1. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Hallelujah. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set you free from the law of sin and of death. For what the law could not do, weak as it was to the flesh, God did, sending on her own Son in the likeness of sinful flesh, and as an offering for sin, He condemned sin in the flesh, in order that the requirements of the law might be fulfilled in us, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. For those who are according to the flesh set their mind on the things of the flesh, but those who are according to the Spirit, the things of the Spirit. So verse 6, for the mind set on the flesh is death, but the mind set on the Spirit is life and peace. Because the mind set on the flesh is hostile toward God, for it does not subject itself to the law of God, for it is not even able to do so. And those who are in the flesh cannot please God. However, you are not in the flesh, but in the Spirit, if indeed the Spirit of God dwells in you. But if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to Him. Hallelujah. And if Christ is in you, the body is dead because of sin, yet the Spirit is alive because of righteousness. But the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you. He who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who indwells you. Amen. Pinagpala po ng ating pong Panginoon ang pagkabasa ng Kanyang mga salita. Amen. Hallelujah. Sanctified life. Amen.
sa ang buhay natin ay buhay na pinagpaging banal ng atin pong Panginoon. Amen. Ibig sabihin, kailangan na tayo po ay mamuhay na may kabanalan. Tama po? Tama po ba? Maglingkod na may takot sa Diyos. Mamuhay na may kabanalan, maglingkod na may takot. Hallelujah. Glory, glory to God. Makita po natin mga minamahal ang ating kalagayan. Sabi nga, sa bawat isa sa atin na nagipag-isa sa Panginoon, ay hindi na hahatulan pang muli. There is no now condemnation for those who in Christ Jesus. Tayo po ay nasa Panginoon, mga minamahal, naniniwala tayo na tayo po ay pinawalang sala na ng Diyos. Amen? Diba? Nakakatuwa na makita at malaman na tayo ay mga tao na ang ating mga kasalanan ay kinalimutan ng ating pong Panginoon. Pinatawad ng Diyos. Hallelujah. Ano po ang ibig sabihin ng sanctify or sanctified life? Sabi diyan, to set apart for a special purpose or to make holy. So, tayo bilang mga anak ng atin pong Panginoon, ang layunin kung bakit niya tayo tinawag para tayo po ay gamitin sa isang napaka-espesyal na paggamit. Gusto ba natin yon? Na tayo po'y gamitin ng atin pong Panginoon. Kasi nga, ang pinaka-ultimate purpose ng atin pong Panginoon, bakit tayo ay tinawag niya para gawin tayong alagad ng Panginoon. Amen po ba? Hindi lang tayo basta naging member ng church. Hallelujah. Kundi, kailangan natin na maranasan at maramdaman, makita na sa ating paglilingkod at pagkakakilala sa Panginoon ay hindi tayo nananatili lamang sa pagiging isang kaanib o membro ng simbahan. Hallelujah. Actually, yan po yung unang hakbang lamang sa buhay Kristiyano natin. Diba? Maging membro tayo. Ay, member ako dyan. At forever na akong maging membro. Diba? Unang hakbang lamang po yun. Diba? Doon sa mga matagalang mananampalataya o matagal na nakakilala sa Panginoon, diba? Nag-aral pa tayo ng purpose-driven life, purpose-driven church ni Rick Warren, na yun ay yung kanyang pattern na gustong ibahagi sa mga churches sa buong mundo, na kung bakit lumago ang kanyang gawain, sapagkat ang mga tao at ang mga membro niya ay hindi nanatiling membro lamang ng simbahan,
Ha? Kundi nagsumikap sila para maging disipulo, maging alagad ng atin pong Panginoon. At yun yung sinasabi ng Biblia. Amen po ba? Ha? Kaya nga, tayo na mga mananampalataya, dapat hindi tayo makontento na membro lang. Ay, wala naman akong bahagi dyan. Membro lang ako dyan eh. Diba? Kumbaga, pagka ganun ang nasa isip natin, kumbaga, less yung atin pong accountability. Kasi, iniisip natin, membro lang ako dyan eh. Kumbaga, yung responsibilidad natin ay magaan lamang. Ang alam natin pag membro ay kailangan mo lamang na pumunta at dumalo tuwing linggo sa gawain ng ating Panginoon. Para ano? Para may makaupo naman sa mga bangko natin. Di ba? Hallelujah. Ibig sabihin mga minamahal, yung pagiging member natin ay nagiging tradisyon na lamang. Ang pagpunta sa church ay nagiging tradisyon na lamang po natin. Kasi nga, ang isip natin ay membro lang tayo. Hallelujah. Pero, kung atin pong bibigyan ng mas malalim na pagpapahalaga ang pagiging Kristiyano at pagiging anak natin ng Diyos, kapatid, mga minamahal, hindi ka makukontento na isang membro lamang. Gusto mo sa buhay mo na gamitin ka ng atin pong Panginoon sa gawain niya. Amen po? Amen. Hallelujah. Diba? Ngayon po ay third Sunday. Marami sa mga churches, ito po ay Mission Sunday. Fourth Sunday na pala ngayon. May fifth Sunday. Diba? Kala ko pang third Sunday pa lang. Hallelujah. Pwede rin. Gawin natin fourth Sunday ang mission. Ano po? Hallelujah. Siyempre tayo po, ay may mission tayo sa buhay. Amen? Amen. Bakit tayo nabubuhay? May mission ka eh. Hello? May mission tayo. Hindi lang tayo basta nabubuhay sa mundo na parang wala lang. Naghanap buhay tayo, kumakain, natutulog, nagpapahinga, naghanap buhay. Yan na yung cycle ng buhay natin. Diba? Pero, siyempre, iba. Pagka ikaw ay Kristiyano at nakakilala sa atin pong Panginoon, dapat laging nasa isip natin, ano kaya ang purpose ni Lord sa buhay ko? Diba? Makikita mo ang sarili mo, nakatayo, ginagamit ng atin pong Panginoon sa iba't ibang larangan ng ministry. Amen po ba? At ang paglilingkod sa Panginoon, walang limit yan. Kahit saan pwede kang mag-ministry. Amen? Sa opisina, sa eskwelahan, kung saan ka nandun, pwede kang mag-ministry. Amen po ba? No? Diba? Habang nagtatrabaho ka, may katabi ka na hindi Kristiyano, ipag-pray mo siya, ministry yan. Amen po ba? Ang pananalangin, ang pagpipray sa iyong kapwa, sa iyong katrabaho, ministry yan. Hindi niya alam, pinagpipray mo siya, ministry mo yan eh. Amen po ba? Hallelujah. May dumating doon sa amin ng upahan. Doon sa harap namin, nagtitinda ng pritong manok. Hindi, pinto siya ng kanyang buhay.
Di, sa kwento, nalaman namin, ayun pala, kababayan namin, taga Romblon din. Pati yung tindiro niya, tindiro ng prito manok, taga Romblon din. Ay di, pumunta doon. Ituan. Kinsa na mga problema sa buhay. Isip-isip ko, kaya pala kako, siguro tayo nilob ng Diyos dito mapunta sa atin yan. Para mai-share natin sa Kanya ang kabutihan ng Diyos. Kaya sabi ko sa Kanya, alam mo sa buhay na mayroon tayo, mahirap pag wala tayo sa Diyos. At hindi mo kilala si Lord. Kahit anong pagsisikap natin, wala. Ba? Mayroon kang mabigat na problema, sinong pagsusumbungan mo? Yung ibang tao? Chismis ka pa niyan. Kay Lord ka may magsumbong. Kung mayroon kang personal na relasyon sa Diyos. Kaya kung magsimba ka, maglingkod ka sa Panginoon. Hallelujah. So alam niyo mga minamahal, si Lord, may mga ginagawa. At ang bawat nangyayari sa buhay natin, tanda natin, hindi yan nagkakataon lang. Kaya nga, sabi ko nga kay Pastora, hindi nagkataon na napunta sa atin yan. Niloob ng Panginoon para mabahaginan siya ng salita ng Diyos. At magkaroon siya ng pag-asa sa buhay. Sabi ng katulong niya, yung tindiro, hindi na po yan nagkakain sa problema sa buhay. Hindi na nagkakain. Kaiisip na sa problema niya, iniiwan siya ng asawa niya, pati mga anak niya, wala sa kanya. Kaya naiwan siya mag-isa. Hindi siya makakain. Ganun pala yun. Huwag subukan ba ni Jerry, ha? Hindi makakain stirot pag iniwan mo yan. Diba? Hindi daw kakain ng almusal. Inobserba namin. Pagdating dyan, siguro mga alas 10, alas 11. Parang hindi sila kakain. Ay kinikwento ko yung bata. Ako, Brad, kamusta? Anong hanap buhay mo doon sa Sibuyan? Ay, nagapang-iliw? Iliw. Flying fish? Nanguhuli ng flying fish, iliw yun sa amin Ay, kakusagdim sa laot yun, upo. Tapos kung walang iliw, gauling kami. Mahirap talaga siguro ang buhay nito. Katitinan ko ay, alam niyo mga minamahal, kaya nang magkwento yung babae na ba't ako napaluha Talagang malungkot ang buhay niya. Ikaw ba naman maiwan ng asawa? Pati mga anak niya wala sa kanya. Kabuhayan nila, sabi niya, kwento niya, dami nila mga branch ng pritong manok. Ang naiwan sa kanya, dalawa na lang. Na pwisto, yung sa amin, sa De La Costa. Wala siyang pera, wala siyang puhunan. Kaya nang magkwento siya, pati ako napaluha Ay iniisip siguro, marami kaming tinda, marami kaming pera. Alam mo ka ako, pastor, kami pastor, pag tingnan mo maraming pera, kasi nakabarong kami Sabi ni Pedro, doon sa pulubi, silver and gold, I have I none? Ganun ang pastor Pero tingin talaga ng iba, may pera kami. Buti ko lang sabihin, kahit sunugin pa kami, hindi kayo mag-amoy 5 piso. Meron din siguro. Hallelujah. Diba?
Sa nakakatuwa lang, siyempre, kahit papaano, kahit sa maliit na bagay, yung makatulong ka sa kapwa mo. Bakit? Sabi ng Bible hindi kayo mangungutang, bagkus kayo ang magpapahiram. Amen? Ito yun ang buhay na nakatalaga para sa atin. Amen? Sa maliit na bagay na napahiram mo sa tao, yung kasiyahan nila, ganun na lamang. At matutupad sa iyo yung sabi ng Biblia. At ang pinaka-importante doon, yung mission na ibinibigay ng Diyos sa atin para ibahagi si Kristo, ang Diyos na napakabuti sa buhay natin na hindi niya nararanasan. Amin po. Kapatid mga minamahal, sabi nga nung isa sa mga ninang namin sa kasal na pastora, na nag-share doon sa kanilang devotion sa Apirong, sabi niya, hindi magtatagal dating si Kristo. At nakakatuwa, pagdating natin sa langit, daming Kristiyano doon. May-meet natin yung iba-ibang mga kapatiran at Kristiyano sa langit. Masaya. Isip ko, siguro pag kami tumanda tulad nila ng mga pastor, ganun na rin ang isip namin. Puro langit. Kasi palangit na Pag ang edad mo 70 na, malapit ka sa langit. Hello? Nandiyan pa kayo? Ibig sabihin, malapit ka ng call ni Lord, pupunta ka na sa langit Hindi ka ba natutuwa nun? Kaya nga, habang tayo tumatanda, habang tayo nagkakaedad, mahalaga na tayo ay magbago. Amin po ba? Mahalaga ang pagbabago ng buhay natin. Hallelujah. May pag-asa ba tayong magbago? Amen? Tandaan natin, bawat sa atin, may kanya-kanyang attitude. Diba? May kanya-kanya tayong mga pag-uugali sa buhay. At ang nakakilala niyan, sino? Asawa. Amen po ba? Tingnan niyo asawa niyo. Kung katabi yung asawa niyo, siya nakakilala kung ugali ka. Mayroon. Yung walang asawa dito, pasalamat kayo. Si Pastora, alam niya kung ano ugali ko Minsan, nagtatampo din sa akin yan Diba? Kaya ang una nakakilala kung ano ugali na mayroon ka, yung asawa mo Hallelujah. Kilala nyo ang isa't isa. Alam ng mga anak nyo kung ano ugali na mayroon tayo ng mga magulang. Diba? Kaya nga, mahalaga na tayo'y magbago. Amen po ba? Hallelujah. Kasi tayo, tinanggap natin ang atin pong Panginoon. Diba? Sabi nga ni Pablo, 2 Corinthians chapter 6, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are past. Ano po yung all things? Yun yung dating pagkatao natin. Yun yung mga pangit na pag-uugali na mayroon tayo, pangit na mga pananalita. Iba? Lahat ng mga luma na yon, mga minamahal. Hallelujah. Yun ay kayang baguhin ng Diyos kung gusto natin. Amen? Siyempre sa atin, hindi yan ay magsisimula
kung gusto natin magbago, simulan natin sa sarili natin. Panalangin natin kay Lord, isurrender natin kay Lord. Amen po ba? Amen. Kailangan talaga natin isurrender sa Panginoon ang buhay natin, ang sarili natin. Kasi kung hindi tayo maganap na mabago ng Diyos, mabago yung buhay natin, yung isip natin, yung pananalita natin, kapatid, mga minamahal, mahirapan ka. Mahirapan tayong makapasok sa langit. Hallelujah. Ay mabuti kung ang pagpasok natin, pagpunta natin sa langit, ang requirements lang ay maging membro ng simbahan. Ay okay na. Ayos na yun. Hindi. Diba? Kahit saan ka pang membro ng simbahan, kahit doon sa mga kilala at malalaking simbahan ka pa, kaanib kapatid mga minamahal, as long as na hindi ganap na nababago ang ating buhay, mahirapan ka. Amen po? No? Diba? Hallelujah. Kasi, ginawa na ng Diyos ginawa na ni Kristo ang lahat. Diba? Ini-offer niya ang kanyang buhay, ang kanyang sarili, para pakabanalin tayo. Para linisin ang ating buhay. Hallelujah. Kasi nga, sinasabi ng Bible, dito po sa verse 1, sabi niya, there is therefore now no condemnation. Hallelujah. Ano po? Kaya nga hindi na hahatulang maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo. Importante po yung pakikipag-isa natin. Diba? Tinanggap natin ang Panginoon. Ibig sabihin, nakipag-isa tayo sa Panginoon. Kinilala natin na siya lamang, si Kristo lamang ang ating Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Diba? At winelcome natin si Kristo sa puso natin. Lord, Panginoon, Ikaw ang maghari sa aking buhay. Diba? Ay kung dati Ikaw ang hari sa sarili mo, ngayon, tinanggap mo si Kristo, dapat kilalanin mo siya. Siya ang hari. Amen. Amen. Pag si Kristo ang hari sa buhay mo, dapat siya yung nakaupo sa puso natin. Amen po ba? No? Hallelujah. Pag si Kristo po yung naghahari sa buhay natin, ako'y naniniwala na magiging ganap ang pagbabago ng ating buhay. Hallelujah. Yung mga dating ginagawa natin, hindi natin gagawin. Amen po ba? Yung mga pangit sa buhay natin, nababago yan Hallelujah. At kayang baguhin ng ating pong Panginoon. Kailangan lang nating mag-submit lagi sa kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Ano po? Sabi ng Bible na there is no now condemnation. Alam niyo mga minamahal, dahil sa kasalanan, tayo po ay lahat ng tao ay nagkasala, sabi nga ng Bible. So, ibig sabihin, pagka tayo po ay namuhay sa pagkakasala, at ang kasalanan
yun yung nagpaparumi sa buhay ng tao. Amin po ba? Yun nagpaparumi. Sa kalagayan natin, pagka ang puso natin ay punong-puno ng sama ng loob, galit, puot sa ating kapwa. Ano po? Hallelujah. Mahirap po yun na nakaimbak sa puso natin. Paano makapaghari ang atin pong Panginoong Jesucristo sa buhay natin kung nandun yung galit na yon, nandun yung sama ng loob na yon? Sa anuman mga bagay na nagpaparumi sa ating buhay, sa ating kalagayang espiritual, kailangan nating ipagkatiwala sa Panginoon. Isuko natin sa Diyos para tayo po'y makapamuhay na malaya at may kapayapaan. Amin po? Diba? Masarap yung buhay na panatag ka. Hindi ka nag-iisip na kung sakaling dumating ang ating Panginoon at mangyari na tayo i-rapture ng Diyos, kapatid mga mina, hindi ka mag-aalala. Sapagat alam mo sa sarili mo, kapatid mga minamahal, wala tayong itinatago sa Panginoon. At kailan naman, hindi naman tayo pwede magtago sa Diyos eh. Amen? Diba? Kung mayroon kang sama ng loob sa kapwa mo, mayroon kang galit, hindi mo natin pwede itago sa Diyos yun. So kailangan natin ihingi ng tawad sa Panginoon. Diba? Tayo patatawarin ng Diyos. Amen? Sabi ng Bible, 1 John 1:9, if you confess your sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us for all our unrighteousness. Diba? So, lahat ng yon, lahat yung mga bagay na negatibo, kasalanan, pangit, yun po yung bahagi na tinatawag unrighteousness. At gusto natin mamuhay sa katuwiran ng ating pong Panginoon. Amen? So lahat ng yon, lahat ng kasalanan, ihingi natin ang tawad sa Panginoon. Ang sabi ng Bible, He is faithful. Amen. Amen. Faithful ba si Lord? Diba? Hallelujah. Faithful. He is faithful. Hindi lang sa faithful, He is just. Hallelujah. Tapat ng Diyos at makatarungan para patawarin ang ating mga kasalanan. Diba? Kaya nga minsan, nakakalungkot isipin na yung 1 John 1:9 ay ginagawang lisensya ng Kristiyano. Ay, pwede naman palang magkamali, pwede naman palang magkasala. Diba? Kasi pwede naman humingi ng tawad eh. Hallelujah. Hindi po. Huwag natin gawin na lisensya ang Biblia o ang salita ng Panginoon para gumawa ng kasalanan. Sabi ng Bible, sabi ni Pablo sa Romans chapter 6, magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala para sumaganang biyaya ng Diyos sa atin? No! Diba? Sabi ng Bible, God forbid. Huwag. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal. Ano po, sabi po sa verse 2, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set you free from the law of sin and of death. Hallelujah. Ano po? Hallelujah. Wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng batas ng Espiritong nagbibigay buhay. Hallelujah.
Ginawa ng Diyos ang hindi magawa ng kautusan. Ginawa ng Diyos ang hindi magawa ng kautusan. So, ang Diyos ay nagbigay ng kautusan ng 10 utos sa tao. Sa panahon ni Moses, di ba? Sabi ni Yahweh, na si Moses ay nandun sa bundok ng Sinai, ang Diyos ay nagsulat ng kautusan sa 2 tapyas na bato. 10 utos. Ano 10 utos? Pagsunod sa 10 utos, nakakapagod yun. Diba? Kaya ang tao, hindi kayang sumunod at hindi kayang sundin ang kautusan ng Diyos. So ang tao ay pagod. Diba? Kung bakit sinasabi ng atin pong Panginoon, ang sinumang napapagal at nabibigitang lubha ay lumapit sa Kanya. At siya'y pagpapahingahin. Kasi ang tao, mga minamahal, ang tinutukoy niya doon ay yung mga taong sumusunod sa kautusan. Ay hindi nga nila kayang sumunod. At walang taong nakatupad ng sinasabi sa kautusan ng ating pong Panginoon. Kaya nga, ang sabi ng Bible, ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan. Hallelujah. Glory, glory to God. Ano po? Ano pa ang sabi ng Bible? Hallelujah. Dahil sa kahinaan, dahil sa likas na kahinaan ng tao, sinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang maging handog para sa kasalanan. Diba? So yan po yung ginawa ng ating pong Panginoon. Ano po? Ang dahilan kung bakit daw ang tao ay hindi kayang sumunod sa kautusan, kasi kita ng Diyos na ang tao ay may likas na kahinaan. Amen? Amen. May kahinaan ng tao. Diba? Si Adan, ang unang Adan, sabi ng Biblia, na ginawa ng Diyos, dinikha ng Panginoon, ay may likas na kahinaan. Galing sa alabok, galing sa lupa. Kaya nga tayo ay may kahinaan eh. Bakit? Kasi nga, galing tayo sa alabok eh. Hello? No? Ibig sabihin, kapatid mga minamahal, kung tayo bilang tayo galing sa alabok, wala tayong may pagmamalaki kay Lord. Galing lang nga tayo sa alabok eh. Pero ba tayo may pagmamalaki sa Kanya? Masabi ba natin, Lord? Diba? Kapatid mga minamahal, we are nothing, sabi ng Bible. Apart from me, you can do nothing. Amen. Kung tayo wala kay Kristo, hiwalay ka sa Kanya, wala din tayo. Diba? Nagkakaroon lamang ng halaga ang buhay natin. Nagkakaroon ng kulay ang buhay natin, kapatid, dahilan si Kristo, nakakaunik ka sa Kanya. Palakpakan natin ang ating pong Panginoon. Yun po yung kagandahan ng buhay na nakaugnay sa ating Panginoon. Amen? Diba? Nang tayo po'y naging Kristiyano, nung tayo na born again, nagkaroon ng pag-asa ang buhay natin. Amen? Pero nung wala tayo sa Panginoon, nung hindi natin kilala ang Diyos, may pag-asa ba tayo?
May bang direksyon ang buhay natin na tinatahak? Na alam natin, hallelujah, na sa mundong ito, sa ating paglalakbay, alam natin, mayroon po tayong pupuntahan na maganda. Pag namatay tayo, higit sa lahat, alam natin, tiyak natin, may langit tayong pupuntahan. Amen. Yun yung kagandahan sa ating kalagayan bilang anak ng ating pong Panginoon na alam natin dati ang panahon, hallelujah, mangyayari sa buhay natin na tayo nga ay hindi na ikukondem. Hindi na tayo parurusahan ng Diyos. Bakit? Tayo ay nakaugnay sa ating pong Panginoon. Nakipag-isa tayo sa ating pong Panginoon. Hallelujah. Yan yung sabi ng Bible. Amen. Na ang bawat isa, hallelujah, sabi ng Bible, ng Biblia, kaya nga hindi nahatulang maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo. Kaya nga mahalaga na tayo nanatili sa atin pong Panginoon at nagpapatuloy at lumalago sa Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Hindi lang tayo makontento sa ating kalagayan. Kailangan nating magpatuloy at lumago kay Kristo. Na isang araw, ikaw at ako ay magamit ng Diyos. Amen po ba? Hallelujah. Malay natin. Isang araw, ikaw ay yung tatayo dito sa unahan. Ikaw yung pastor. Amen po ba? Sino magsasabi nun? Kung isa sa inyo yung tawagin ng Diyos. Pastor, hindi ako Nagtanggi ka agad, ano? Pastor, hindi ako yan, No? Bakit? Ayaw natin? Isang araw, magpapastor ka? No? Eh, paano yun? Alisin kami ni Lord dito. No? Dalhin kami ibalik kami sa Mindoro, halimbawa man. Hallelujah. Diba? Mas maganda at matutuwa kami na isa sa inyo ay tatayo at mangaral lang salita ng ating pong Panginoon. At sasabihin, Pastor, di ba? Yung isang kabataan nga sabi niya Pastor, paano ba malaman na talagang ikaw ay tinawag ng Diyos para magpastor? Bakit ako? Kasi sa church namin, sabi ng leader ko, ako daw magpastor. Dumating yung mga membro nila, tawag siya, Pastor. Siyempre, alam niya pag tinawag kang pastor, nandun yung respeto nila sa iyo. Diba? Kinikilala nila, ikaw ay pastor Kaya pag pastor, halimbawa, isa sa inyo magpastor dito, talagang ayusin mo sarili mo. Amen? Diba? Kung ayaw nyo, si Buddy Howard, pag tinawag ni Lord yan. Diba? Sino magsasabi? Si Ezekiel. Alam niyo mga minamahal, pero kailangan na ayusin mo sarili mo. Bakit? Mahalaga yung respeto ng tao, yung mga membro. Lalo na pag tinawag kang pastor. Nagkwento ko doon sa nanay yan, nandun kami sa Blayan. Oo nga, pastor Tuwang-tuwa nga ako Kaso nung dito yan, ay grabe mag-augali yan, sabi din ng kapatid niya. Pero ngayon, nang bumalik dito, hindi nagalabas ng bahay. Hindi nagalabas ng bahay. At lagi, ina-advise niya mga kapatid niya, puro bersikulo sa Biblia. Ay kako, magpapastor ka daw siya
Tandaan niyo yun? Kaya nga, minsan, nakikita natin yung ating mga anak, parang walang kapag-asa. Para yung kapatid na doon sa Blayan. Nung napunta na Manila, anak niya, di ba? Kumbaga, naglingkod sa Panginoon, nabago ang buhay. Nandyan pa kayo? Kaya nga, ang isang tao na kay Kristo, tinanggap si Kristo, nakipag-isa kay Kristo, may pag-asa para mabago. Amen. Huwag tayo mawala ng pag-asa. May pag-asa sa Panginoon na mabago ang buhay. Hallelujah. Kaya nga, kapatid, mga minamahal, ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan. Ano yon? Anong ginawa ng Diyos? Yung suguin niya ang kanyang bugtong na anak at papuntahin sa lupa bilang handog para sa kasalanan anyong alin at anyong alipin para maging handog sa kasalanan ng mga tao. Hallelujah. Wala sa kautusan yon. Yun ay biyaya ng Diyos. Ang pagparito ni Kristo ay biyaya para ipakita ng Diyos na ang Diyos na may likha ng langit at ng lupa ay Diyos na mapagbiyaya. Palakpakan natin ang ating pong Panginoon. Diba? Isipin natin, ang tao, matigas ang ulo, mahina, pero binayaan ng ating Panginoon. No? Gustong ipadama ng ating pong Panginoon. Okay, hindi nyo kayang sumunod sa kautusan. Gusto ko ipakita sa inyo na ako ang Diyos na mapagbiyaya. Kaya nga, naparito si Kristo para ipakita at ipadama ng Diyos ang kanyang pagmamahal at ang kasaganaan ng kanyang biyaya para sa tao. Hallelujah. Glory, glory to God. Ano po? Kita ng Diyos na ang tao ay may likas na kahinaan. Diba? Kahinaan. Kahinaan ng ating buhay, kahinaan ng ating laman. Kaya nga, ano po ang sinasabi ng Bible, no? For what the law could not do, weak as it was through the flesh, God did, and sending His own Son in the likeness of the sinful flesh, and as an offering for sin, He condemned sin in the flesh. No? So yung pag-alay niya ng kanyang katawan, ng kanyang buhay, no? Para i-condemn niya ang kasalanan. Hallelujah. Kaya nga sabi dito, in order, hallelujah, that the requirements of the law might be fulfilled in us who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Hallelujah. So, ano po sabi ni Pablo? Na tayo kailangan na lumakad sa patnubay ng Espiritu, hindi sa pamagitan ng laman. So magkalaban po yun. Yung tinatawag na lust of the flesh. Kasi sa buhay natin, pagka tayo na umuhay ayon sa laman, kalaban ng Espiritu ng Diyos. Hallelujah. Diba? Ano sabi ng Bible sa Galatians chapter 5 verse 19? Hindi maikakaila ang gawa ng laman. Basahin natin. Hallelujah. Galatians chapter 5. Hindi maikakaila ang gawa ng laman. Ano po yun? Pangangalo niya. Karimari-marim na pamumuhay. Ano po? Hallelujah. Kahalayan. Hallelujah. Kahalayan.
Yun po ay gawa ng laman. Hallelujah. Ano pa? Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkababahagi, pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang taros na pagsasaya, at iba pang tulad dito. Binabalaan ko kayo tulad noong una, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. Kita po natin, hallelujah, kung isa-isahin po natin ang mga bagay na ito, naggawa ng laman. Kasi pwede yan sa buhay natin. Na tayo po ay naumuhay ayon sa gawa ng laman. Hilig. O sa ibang term ay hilig ng laman. Ba? Kapatid, mga minamahal, at dito, inisa-isa ni Pablo, kung ano yung mga bagay na yun. Hallelujah. Ano po? Pangangalo niya. Immoralidad. Ano po? Hallelujah. Karimari-marim na pamumuhay. Kung isipin natin yung salitang karimari-marim, yung para bagang isang tao na talagang hindi nag-iisip ng mga bagay na mabuti. Puro kasalanan. Di ba may mga taong ganyan? Araw-araw ginagawa nila ay yung kasiraan ng buhay ng iba. Hallelujah. Kahalayan. Pagsamba sa Diyos-Diyosan. No? Wala man tayong Diyos-Diyosan sa bahay. Pangkukulang, pagkapuot, pagkagalit. Yan po ay gawa ng laman. Hallelujah. Ano sa ng Bible? Hindi tatanggapin sa kaharian ng langit ang mga gumagawa ng ganitong bagay. Kaya nga, kung mayroon pang galit, puot, sama ng loob sa buhay natin, alisin natin. Amen. At kailangan nating mamuhay ayon sa pangunguna ng banal na Espiritu ng ating pong Panginoon. Amen. Mahalagang nananahan sa ating buhay ang Espiritu Santo ng Diyos. Hallelujah. Diba? Kaya nga, sabi niya, do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Amen? Lumakad daw tayo ayon sa patnubay ng Espiritu Santo. Amen? Gawin nating gabay, gawin nating guide o giya ang Espiritu ng Diyos sa ating pamumuhay araw-araw. Hallelujah. Diba? Kasi nga, tayo na tao may likas na kahinaan. Pero kung tayo'y ginagabayan ng Espiritu ng Diyos, kapatid mga minamahal, maiiwasan natin ang makagawa ng kasalanan sa harap ng atin pong Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. Diba? So, purihin po ang atin pong Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Glory, glory to God. Ano po ang sabi pa dyan sa Biblia? If anyone, sa verse 9, however, you are not in the flesh, but in the Spirit.
Sabi niya sa mga taga-Roma, hallelujah. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kaya nga importante sa buhay natin yung pamumuhay. Amen? Amen po ba? Tandaan natin, mahalaga kung paano tayo mamuhay bilang mga anak at tinawag ng ating pong Panginoon. Mamuhay tayo ayon sa Espiritu, na hindi ayon sa laman. Kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, kung ang Espiritu ni Kristo'y wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Nandiyan pa kayo? Hallelujah. Kung wala daw sa atin ang Espiritu ng Diyos, wala tayo kay Kristo. Alam niyo mga minamahal, bakit? Alam ba natin na ang Espiritu Santo ang siyang silyo o tatak ng pagiging Kristiyano natin? Ng pagiging anak ng Diyos natin? Hallelujah. Diba? Yan ay palatandaan na ikaw ay anak ng Diyos. Sinasamahan ka dapat ng Espiritu at yun ang ipinamumuhay natin. Ang mga bagay na spiritual, ang mga bagay na nais ng Diyos na gawin natin sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa buhay natin. Yan ay tatak, silyo, hallelujah, ng pagiging anak ng Diyos natin. Ay sabi ng Bible, kung hindi nananahan sa atin ang Espiritu Santo, wala tayo kay Kristo. Diba? Paano manahan sa atin ang Espiritu ng Diyos? Diba? Kung ang umiiral sa puso natin ay puro mga negatibo mga bagay. Hallelujah. At ang lumalabas sa bibig natin ay pangit na mga salita. Diba? Paano natin masabi na tayo pinapatubay ng Espiritu ng Diyos? Ay lumalabas sa bibig natin ay salitang himahalay. Diba? Puro galit, sama ng loob. Diba? Sa kapatid, mga minamahal, maliwanag po yan sa Biblia. The abundance of the heart, mouth speak it. Kung anong laman ng puso natin, yun ang lumalabas sa bibig natin. At hindi yan sumasala, hindi yan nagkakamali. Di ba? Ibig sabihin, pag masama ang kalooban natin, nasasabi natin, lumalabas sa bibig natin. Hallelujah. Kaya, baliwala sa Bible, hindi daw yung pumapasok ang nagpaparumi sa tao yung lumalabas. Di ba sa Bible? Nabasa niyo sa Bible? Hindi yung pumapasok kasi minsan ang issue ay pagkain. Ay, wag ka kayo kumain ng ganito. Di ba? Nagiging issue sa mga Kristiyano yung pagkain Masama yan, kumain ng ganyan. Bawal yan
Maging yung pagkain ng dugo, minsan pinagdidebatehan ng mga Kristiyano. May mga Kristiyano din na sinasubok din yung iba. Yung kung ano yung bawal, yun ay kinakain nila. Para makita kung ano yung nagiging reaction nila. Diba? Kaya sabi ng Bible, ano man ang ginagawa natin, gawin natin. Gawin natin para sa Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Pag kumain tayo ng pagkain, nalabag sa kalooban natin, sa ating budhi, huwag mo lang kainin. Diba? Kasi nagkakasala ka eh. Ayon sa iyong budhi. Nandiyan pa kayo? Kaya nga, sabi ng Bible, ang nagpaparumi sa tao, alam nyo, hindi yung pumapasok. Kasi sabi ng Bible, pag kinain natin yung pagkain na yan, na ipinanalangin natin, nilinis ng Diyos, at walang, sabi ng Bible, walang pagkain na hindi nilinis ng Diyos. Pag kinain mo, ano po? Sabi ng Bible, ilalabas mo rin yan. Diba? Ilalabas mo. Ang nagpaparumi sa tao, yung lumalabas sa bibig natin. Amen? Kung marumi ang lumalabas, ibig sabihin, marumi ang puso natin. Marumi yung kalooban natin. Masama. Diba? Kasi masama yung lumalabas. Kaya nga kapatid, mga minamahal, kailangan nating sikapin sa buhay natin na yung ating buhay ay ganap na ating naisubmit, naisuko sa ating pong Panginoon. Maranasan natin na tayo ay ganap na pinalaya at tinatawad ng ating Panginoon sa lahat ng ating mga kasalanan. Diba? Alam ba natin na tayo po ay mayroon pong tinatawag na generational sin? Minana natin sa ating mga kanunuan na mga kasalanan. At pwede ng kasalanan ng iyong mga ninuno ay manahin natin, anihin natin, at anihin, manahin pa ng ating susunod na lahi. Yan tinatawag na generational sin. Hallelujah. Kaya nga kapatid, mga minamahal, gusto natin na ganap na mabago ang ating buhay. Hallelujah. At pakabanalin ng Diyos upang masunod natin ang kanyang kalooban at mamuhay na may kabanalan. Kailangan natin ang pagpapasakop na ganap sa kalooban ng Diyos. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Glory, glory to God. Pasalamatan po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Amen. Tayo po umawit sa Panginoon. Hallelujah. Awit tayo sa Panginoon ng masaya. Amen. Kami ay narito ngayon, nananabik. Nananabik ba tayo sa presensya ng Diyos? Amen. Naghihintay, nasama sa presensya, muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na
muling maranasan ay narito ngayon. Nananabik na makita, na makita, luwalhati ng iyong mukha. Hallelujah! Sayaw na nga, sa galat tumatawa, nananabik na makita, muli mong pagbisita. Hallelujah! Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo. Yes! Ako'y iyo. Hallelujah! Sumasayaw sa galak tumatawa, nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko. Ako'y iyo. Hallelujah! Amen! Manapit na makita, muli mong pagbisita. Oh, Panginoon, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko. Ako'y iyo. Hallelujah! My God. Yes, oh God, hallelujah. Yes, Lord, baguhin mo ang buhay ng bawat sa puso amin. Hallelujah. Lord, nananabik kami sa iyong muling pagbisita. Hallelujah. Panginoon, sa araw-araw naming buhay, Ikaw ang Diyos na aming kinauuhawan. At ang presensya mo ay aming kinasasabikan. Hallelujah. Lord, kailangan namin ang pagbisita mo sa bawat puso amin. Sa aming mga personal na panalangin at devotion. Panginoon, maramdaman namin Ikaw ang Diyos na naghahari sa puso ng bawat isa pusa. Lord, salamat sa aming pakikipag-isa sa inyo. Nakakatiyak kami, Panginoon, na darating ang panahon, hindi na kami parurusahan. Hallelujah. Lord, sa aming pagharap sa inyo, tatanggap kami ng mga reward. Tatanggap kami, Panginoon, ng mga gantimpala sa lahat ng aming mga nagawa. Panginoon, salamat ngayong umaga. Patuloy dakilang Diyos na aming isinusuko sa inyo ang aming buhay. Patawarin mo kami, Panginoon, kung kami man ay nagkamali sa aming pamumuhay. Lord, kung namuhay man kami ayon sa hiling ng laman, namuhay kami na may kasalanan, Panginoon, hiling namin ang pagpapatawad mo. Linisin mo, Panginoon, ang aming mga buhay, ang aming kaisipan,
ang aming mga puso dakilang Diyos, Ikaw ang maghari sa aming buhay. Maglingkod kami na may kabanalan. Sumunod kami sa iyong banal na kalooban. At mamuhay kami, Panginoon, na may takot sa iyo. Hallelujah. Lord, salamat ngayong umaga, dakilang Diyos. Ang kagalakan ay manatili sa puso ng iyong mga anak. Alam namin, Panginoon, pinalaya mo na ang bawat sa amin at mamuhay kami na may kalayaan. Hallelujah. At lagi naming madama ang galak dulot ng iyong banal na Espiritu. Hallelujah. Kaya nga po, Panginoon, ingatan mo ang mga kapatiran sa kanilang pag-uwi sa kanilang mga tahanan, ang kapayapaan. Higit sa lahat, Panginoon, ang masaganang biyaya mo ay patuloy na maranasan ng bawat isa. Ang mga pagpapalang walang sukat kalagyan ay dumating sa kanilang mga buhay at tahanan, dakilang Diyos. Sa iyo ang kapurihan, ang karangalan at ang kaluwalhatian sa pangalan ng Ama, ng Anak, at sa pagkikipisan ng diwang banal, itong aming panalangin. Amen at Amen. Magandang tanghali po. God bless you. Hallelujah.